na ikaw pa itong kumikilos, na ikaw pa itong mas maraming ginagawa sa lalaki, ay talagang maaabuso ka rin. Na magugulat ka balang araw na yung partner mo is batugan at naging tamad. Oh, diba? Nakaka... Yo, what's up? Kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito ay rule ng babae sa relasyon. Yon. Well, ito mga utol, actually, malaking epekto ito pagdating sa relationship. Na bago ka muna sumabak sa isang relasyon, ay dapat alam na alam mo kung ano yung rule mo bilang isang partner na babae. Dahil kapag hindi mo alam utol, yes, magagarantiya ko sa'yo or matitiyak ko sa'yo na maaabuso ka lang ng lalaki. And then yung kahahantungan is hiwalayan. Okay? So ito una sa lahat, bigyan ko muna kayo ng konting hint na dapat ninyong gawin, which is huwag na huwag kayong lumabas sa feminine frame ninyo once na pumapasok kayo sa isang relasyon. Okay? Yan lang po ang tanging ninyong tandaan. Pero ito, Kuya Kiko, ang tanong, ano ba ang gawain ng isang babae? Ano ba yung rule ng isang babae? Ano ba yung feminine frame na tinatawag? Ano yung meron dyan? So ito, yan po yung topic natin sa ngayon, which is isa-isahin natin para malaman nyo na rin kung hanggang saan lang yung limitasyon ng isang babae pagdating sa relasyon. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una is tagapag-asikaso. Yes. In short is tagapag-manage, tagapag-aruga. So yun nga mga utol, wala kang ibang gagawin dito once na meron kang kasintahan, kundi ipakita mo kung paano ka mag-asikaso sa kanya. Kung sa sinasabi natin na pagmamanage, let's say is siya itong nagsusuporta, siya itong nagbibigay, so ipakita mo kung paano mo i-handle yung budget or kung paano mo i-budget yung money or yung pera. Kasi sa pag-aasikaso utol, habang magkasintahan pa lang kayo, is dito pinagmamatyagan ng lalaki kung ano ka, klaseng nanay balang araw, kung ano ka na magiging nanay ng mga anak niya balang araw. Yes. So hanggang dyan lang po utol, which is kailangan is marunong ka talagang mag-asikaso, tagapag-manage. Hayan po yung isang silbi ng isang babae. Okay? And then yung pangalawa is nag-aambag sa bayarin. Okay? Ito take note mga utol, nag-aambag. Ibig sabihin is tumutulong, pero hindi lahat ay papasanin mo. Hindi ibig sabihin na lahat-lahat ay ikaw itong magsusuporta sa partner mong lalaki. Ikaw itong magbubuhay sa kanya. No. So sa word natin na pag-aambag is mag-ambag ka lang, tutulong ka. Ibig sabihin ay dapat may sarili ka ring source of income. Okay? Yan po yung isang rule mo. Tagapagtulong lang, huwag bigay ng bigay. Okay? So yun. And then ito, yung pangatlo natin ay may sariling source of income. Yes. Like I said na rin kanina, na dapat talaga may sarili kang source of income. Yan din po yung isang rule ng isang babae utol. Huwag mong isakripisyo, let's say may trabaho ka sa ngayon, and then kapag nagkarelasyon ka ay hininto mo yung trabaho mo para lang sa lalaki. No. Huwag na po ninyong gawin yan. Dahil ito yung isang pambala mo na para matakot din yung isang lalaki na mawala ka. Kasi kung wala kang trabaho, ikaw itong may takot na mawala yung lalaki na ito. Kasi alam ng lalaki na nganga ka kapag mawala siya. So posible, yes, ramdam na ramdam yan ng lalaki na may takot ka na mawala siya. And then, dito na papasok na maaabuso ka niya. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is huwag bigay ng bigay. Yes. Kahit sabihin man natin na may sarili kang source of income, huwag kang todo bigay utol. Dahil dito ka rin maaabuso ng lalaki. Na dito siya mas lalong mamimihasa. Okay? So again,
Like I said na rin kanina, sa number 2 natin is mag-ambag ka lang. Tumulong ka hanggat makakaya mo. Or hanggat kung pwede lang na maibigay mo sa kanya, na para hindi ka rin maging pasanin niya. Yes, na kahit paano is pinapakita mo na kung sakali na magkatuluyan kayo or makabuo kayo ng isang pamilya, ay nandyan ka, tumutulong sa kanya. Pero hindi lahat-lahat na ikaw itong magbibigay sa kanya o sa pamilya ninyo. Na yung tipo na parang maging breadwinner ka, no. Huwag mong gawin yan dahil babae ka. Gawin mo lang yung mga sinasabi ko dito dahil beyond that, or kapag pinasobrahan mo pa, for sure, maaabuso ka ng lalaki. Okay? And then lastly, yung panghuli natin is gawin mo yung nararapat as a partner. Okay? Gawin mo lang ito utol. Sa pamamagitan talaga na bigyan mo ng limitasyon yung sarili mo. Huwag bigay ng bigay. Huwag ka rin panay selos. Huwag mo siyang bantayan. Ugaliin utol na may sarili ka rin buhay na dapat mong buhayin. Na dapat mong asikasuhin. Na dapat mong bigyan rin ng priority. Kasi ito kahit sabihin man natin na kasal na kayong dalawa, hindi pa rin natin ito masasabi na pagmamay-ari mo na siya. Kahit may kasulatan kayo sa papel utol, hindi mo yan mauutusan ng mauutusan na parang aso. Dahil may sarili po yung nararamdaman at saka pag-iisip na hindi natin makokontrol talaga. So ibig sabihin, hindi talaga natin pwedeng sabihin na pagmamay-ari natin yung tao na partner natin. Kundi kabigil lang natin na as a partner talaga. O partner lang natin. Partner natin sa buhay hanggang sa pagtanda. Na nandyan lang siya. Yes, tumutulong sa'yo. Na may katuwang ka sa buhay. Hindi yung bigay na bigay ka or hindi yung kabig ng kabig ka lang din. So kailangan is pareho talaga kayo is mag-a-adjust sa isang relasyon. Pero again huwag nyo pong pasubrahan kung ano man yung naisabi ko dito sa video na ito. Dahil once na napasobrahan mo utol, na ikaw pa itong kumikilos, na ikaw pa itong mas maraming ginagawa sa lalaki, ay talagang maaabuso ka rin. Na magugulat ka balang araw na yung partner mo is batugan at naging tamad. Okay? And then ito, dagdagan ko na lang yung panghuli. Kasi naisip ko lang ito. Na nasabi ko na rin ito sa isang video ko, na dapat lang ninyo itong tandaan. Which is, don't do more if he is doing less. Yes, napaka-importanting bagay po ito. In short is, huwag mong pasobrahan kung ano yung pinapakita ng lalaki. Huwag kang lumagpas doon utol. Dahil once na lumagpas ka sa mga pinapakita niya na mas ikaw pa itong sobra-sobra na nagbibigay or nag-e-initiate, ay talagang maaabuso ka rin ng lalaki. So kailangan is go with the flow ka lang. Mas mainam na i-maintain mo yung level na mas higit yung pag-e-initiate at saka pag-e-effort and then pag-e-invest niya sa'yo, kaysa mas hihigitan mo ito bilang isang babae. Okay? Oh, diba? My God. Nakaka... So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko